Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Habang dinideliver ko ang aking graduation speech sa harap ng mga estudyante, teacher at parents, biglang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa saya, kundi sa lungkot. Wala kasi sina mama at papa nung araw na yon. Kumusta ka, Morkada? Tawagin niyo po ako sa pangalang Inday. Iniwan kami ni papa isang araw bago ang graduation ko sa elementary. Mas pinili niya pong sumama sa kabit niya kesa magsabit ng medalya ko. Bata pa lamang po kami, nasaksihan ko na kung paano nagsakripisyo si mama sa kamay ni papa. Kung paano siya murahin at bugbugin sa harap namin ng kapatid kong si Dudong. Battered wife si mama. Punching bag ang turing sa kanya ni papa. Sa tuwing napagbubuhatan ng kamay ni papa si mama, nasa sulok lang po kami ng kapatid ko. Nakatingin. Nakikita ang duguan niyang mukha at mahinang katawan. Wala po kasi kaming magawa kundi ang umiyak kasi ang liliit pa namin nung time na yon. Dito ko nasabi sa sarili ko na hindi kami mahal ni papa. Parang hindi niya kami anak eh. Nung araw ding yun, gusto na kaming layasan ni papa. Pero si mama kahit bubog sarado na ay pilit pa rin pinipigilan ang pag-alis niya. Nakayakap siya kay papa at nagmamakaawa. Kahit tinutulak na siya papalayo, ayaw niya pa rin kumawala hanggang sa naitulak siya ni papa ng malakas at sumubsob sa lupa. Kami ng kapatid ko dali-daling kinuha si mama. Awang-awa kami sa kanya. Bakit niya kailangan gawin yun? Kahit na naglulupasay na si mama sa kakaiyak ay umalis pa rin si papa nang hindi man lang kami nililingon. Paano niya kami natitiis ng ganon? Alam ko na. Hindi kami mahal ni papa. Graduate ako, valedictorian. Pero ang nagsabit na medalya sa akin, ang kapatid ko lamang. Nagpatuloy po ako sa pag-aaral kahit na mahirap ang buhay sa bukid. Minsan walang baon. Saging ang pantawid gutom ng pamilya ko. Wala na nga kami halos makain ng mais na ipinapalit namin sa kanin. Si mama ang tanging bumuhay sa amin. Nag-aalaga ng kambing ng kapitbahay. Araw-araw kung sa amin pang mga Bisaya ay ginatugway ang mga kanding. Tapos babantayan niya yon ng buong araw. Swerte na lang if may masisilungan na puno para makapagpahinga. Kaming tatlo, gumawa rin po ng mini garden sa bakura namin para makapagtanim ng gulay, may pangkonsumo lang. Mahirap pero okay na itong ganitong buhay para sa aming tatlo. Kesa nung nandito pa si papa na araw-araw para kaming nasa impyerno. Ibang laban po ang buhay nung nandito si papa. Kasi literal na parang papatayin niya na kami. Huwag ko lamang pong makitang umiiyak si mama dahil sa bugbog okay na ako. Kahit 10 kilometro ang layo ng school sa bahay namin, naglalakad pa rin kami ng kapatid ko. Ganito ang buhay na malayo sa syudad. Kami ng kapatid ko, swerte na kung makapagbaon ng mais na kanin at tuyo. Masayang-masaya na po kami noon kasi madalas sa hindi, wala talaga kaming ulam. Wala akong reklamo. Hindi ako nagre-reklamo dahil alam kong malayo na sa kapahamakan ng pamilya ko. Graduate ako ng high school na sobrang saya dahil nakita ko na ulit nang umiti si mama. Masaya na siya, pati yung kapatid ko na makita ako sa stage na dinideliver ang graduation speech ko. And this time, payapa ng puso ko. Hindi na malungkot. Napaluha man, pero tears of joy na po yun. Hindi ko man lang po nakita ang anino ni papa nung araw na yun. Pero okay lang. Siguro ito na rin yung tamang panahon para unti-unti na naming ibaon sa limot ang lahat. Lahat na masasakit at malungkot na nangyari sa pamilya namin. Nung college, naging scholar po ako sa isang university. 2 hours ang layo mula sa bahay pag sumakay ng bus papuntang school. Pero grinab ko po yung opportunity. Accountancy ang kinuha kong kurso. Ang hirap pala. Mabuti na lamang po at inalalayan at sinuportahan ako ng parents ng kaklase ko. Naawa sila sa akin kaya pinatira ko sa bahay nila.
libre pong pagkain, libre ang tulugan. Tumutulong lang po ako sa gawaing bahay. Natuwa naman po sila sa akin kasi hindi na raw ako kailangang utusan. Kusang naglilinis daw po ako at nagluluto para sa kanila. Yun lang po kasi yung naisip kong paraan para pasalamatan sila sa tulong na binigay nila sa akin. Pero nakaramdam ako ng lungkot. Namimiss ko yung mama at kapatid ko. Tuwing sem break lang po kasi nakakauwi ako para tipid na rin sa pamasahe. Si mama, kahit alam kong mahirap ang buhay nila sa bukid, ay nagpapadala pa rin po sa akin ng pera. Minsan 500, minsan 1,000. Naiiyak na nga ako sa tuwing nakakatanggap ako ng padala niya kasi alam kong sobrang laking halaga nun para sa pamilya ko. Madalas kong isipin kung saan niya kaya kinukuha yung pera. Kanino siya nangungutang? Paano namin mababayaran? Ako po dumidiskarte po ako sa school pandagdag income. Akong gumagawa ng assignments, projects ng ibang kaklase ko kahit ibang mga estudyante. Ang laking tulong na po nun para sa akin. Strictly no boyfriend. Yan ang tinatak ko sa utak ko. Nung nag-college na si Dudong, yung kapatid ko, parehong school po ang pinasukan namin. Scholar din po siya. Todo efforts naming dalawa para makatulong kay mama. Nung last sem ko na lang, umuwi po ako sa probinsya pagkatapos ng enrollment. Iba yung excitement ko nung time na yon kasi sobrang miss na miss ko na si mama. Kaya pagdating ko ng bahay, talagang niyakap ko siya. Mahigpit na yakap, sabay halik. Nag-iyakan lang kaming dalawa. Ang dami kong kwento sa kanya. Alam niyo po, para akong batang maliit na non-stop ang chika kay mama. Ganun ko siya, kamis. Ganun pa rin po ang sitwasyon ni mama sa bukid. Nag-aalaga ng hayop, nagtatanim ng gulay. Simpleng buhay na wala kaming magkapatid. Habang nag-uusap kami, napansin po ako kay mama. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa dibdib niya. Para kasing may nag-iba. Ang sagot niya lang sa akin ay, "Lagi, day." Tapos tinanong ko siya kung kailan pa to. Nung nakaraang taon pa pala, meron na siyang nakapana bukol sa dibdib niya. Nung hinawakan ko, nakapa ko na may lumps nga talaga. Medyo nag-iiba na rin po ang itsura niya. May mga butlig-butlig na pula. Medyo matamlay na rin po si mama. Tapos nagrereklamo na may sumasakit sa katawan. Pina-check up ko po siya sa doktor at nalaman naming may breast cancer siya. At stage 4 na. Hindi ako makakilos nung time na yon. Parang nagmamanhid ang buong katawan ko. Niyakap ko si mama. Ramdam ko ang paghinga ni mama ng malalim at panginginig ng katawan niya. Hanggang sa pag-uwi namin sa bahay, tahimik at tulala lang kaming dalawa. Tapos biglang nagsalita si mama. Ang sabi niya sa akin, "Day, pasensya na ha. Hindi ko naibigay sa inyo ni Dudong ang maayos na buhay. Day, pagtarong jud og eskwela ha. Para sa inyo yan. Para sa magiging pamilya mo. Para pag nagkaanak ka na, hindi sila maghihirap." Tumulong luha ko. Niyakap ko ng mahigpit si mama. Wala akong nasabi kundi, "I love you, ma." May gusto lang po akong sabihin kay mama. "Ma, naalala mo ba nung nasa ospital tayo? Ilang araw bago ang graduation ko, hiniling mo sa Diyos na, Lord, makita ko lang na makamarch ang anak ko sa graduation niya. Pwede mo na akong kunin." Yun lang ang dasal mo, di ba? Iyak pa nga kami ng iyak ni Dodong nun sa ospital. Hawak-hawak ang kamay mo. Graduate ako, ma, na umiiyak habang naglalakad papuntang stage. Ma, cum laude ako. Ang sakit-sakit sa pakiramdam nung time na yon dahil kahit ako nagmakaawa ko sa Diyos na sana makita mo tong moment na ito. Pero kinuha ka na niya, ma. Pero ma, alam mo, masaya ako dahil nasa langit ka na ngayon. Wala nang sakit. Wala nang pagdurusa. Nagampanan mong tungkulin mo sa amin ng kapatid ko, ma. Graduate ka na rin po. Alam kong kitang-kita mo mula sa langit ang pag-graduate ko. Ma, salamat sa suporta sa amin ni Dudong. Ikaw ang naging nanay at tatay naming dalawa. Ikaw lang yung nandyan para tulungan kami. Ma, miss na kita. At ma, CPA na po ako ngayon. At si Dodong, engineer na. Utang namin itong lahat sa iyo, ma. I love you, ma, at salamat sa lahat. Ang storyang ito ay storya ni Inday. Akala ko may oras pa,
Ang tulin, tila ulap sa gabi, usok sa kalawakang madilim. Pag-ibig na walang kasing tamis, dumadaloy ngunit iniwan ay lamig. Hindi pa ako handa, hindi na magiging handa. Bigla ka na lang nawala, bigla lang nawala. Akala ko may oras pa, akala ko may bukas pang natitira. Hindi ko binakalang pag-ibig lang titigil. Hindi ko binakalang yun na wala ang huling ngiti. Ngiti patungin, ngumiting muli. Buong buhay ko'y ikaw aking kasama. Akala ko hanggang sa pagtanda, naniwala ko totoo ang habang buhay. Di ko iningatan ang halaga ng dating kasalukuyan. Hindi pa ako handa, hindi na magiging handa. Bigla ka na lang nawala, bigla lang nawala. Akala ko may oras pa, akala ko may bukas pa natitira. Natitira. Hindi ko binakalang pag-ibig lang titigil. Hindi ko binakalang yun na wala ang huling ngiti. Ngiti patungin, ngumiting muli. Daming oras ang iyong nais makapiling, madaming oras ang pilit sinandabihin. Patawad sa lahat ng dapat para sa akin. Hindi ko alam na ang tanghaling bibiliin. Akala ko may oras pa, akala ko may bukas pa natitira. Natitira. Hindi ko binakala bigla titigil. Di ko inakalang yun na pala ang huling ngiti. Ngiti patingin, ngumiti muli. Ngiti, oh ngiti patingin, ngumiti Oh wow, that was really a nice story. Talagang ina-admire ko kung gaano ka-strong yung mama mo before she died, Hinday. Grabe yung pinagdaanan niya sa life, no? She really fought a long and difficult battle. At hindi ko lubos maisip kung gaano kahirap para sa isang single mom ang ilaban ng buhay, ilaban kayong dalawa ng kapatid mo nung mag-isa. But she made it possible kasi talagang nakipagtulungan kayo ni Dudong sa kanya. Kaya kudos para sa inyong dalawa. Mabuting mga anak kayo. I just wanna share, no? I also lost my tatang, yung tatay ko, nung bata pa ako. So I understand how you feel. Grabing hirap nun. My dad died nung high school pa lamang ako. Kaya maaga din naging single mom, si Mama Brenda. But he was really a good dad. Mabait siyang tatay. Si Mamang sumalo lahat ng responsibilities. Yung pagpapaaral sa amin, yung pagpapalaki sa amin. 6 kaming magkakapatid. Even yung medication ni Tatang nung buhay pa siya kasi ilang years din siyang paralyzed. Nung time na yon, walang permanenteng trabaho si Mama.
Nagtitinda siya ng kung ano-ano. Grabe yung diskarte sa life talaga. Hanggang sa naging ahente ng lupa. Hindi man siya nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ni Papa. Pero ilang mga kamag-anak namin ang nagparanas sa kanya noon. Lalong-lalo na nung bagong salta pa lang siya dito sa Mindanao. Kasi taga Pampanga talaga yung pamilya ni Mama. But despite the abuse and experience niya from some of my dad's relatives, lahat ng masasakit na salita, lahat ng pangmamaliit, dad ma. Kasi para sa kanya, kung mahina ang loob mo, hindi makakakain yung mga anak. Hindi makakapag-aral. Kaya sinantabi niya yung pride, nilunok niya lahat ng sakit. Iiyak na lang, ganon. Nagkakwento pa nga siya before kung papaano. Nagkaroon ng sabunutan na eksena before. Kasi nga, iba yung gusto para kay Papa, ganyan. Dumiskarte pa rin siya ng tama. And I think, that's a quality I got from her. Grabe yung diskarte talaga sa buhay ni Mama. I remember during the pandemic, grabe yung lungkot. Kasi walang pera. Walang racket, hindi makaalis ng bahay. Alam ko naranasan mo rin yan. I have so many stories to tell. Countless stories to tell tungkol sa kung paano kami talagang tinulungan ni Mama kahit na malalaki na kami. But isang senaryo na nag-strike talaga sa akin was nung nagkaroon kami ng COVID-19 ng husband ko. Si Mama, nakatira sa ibang city. Siguro 30 minutes away mula sa bahay namin. Nung nagkaroon kami ng COVID-19, takot kami ng husband ko eh. Sa bahay lang kami, hindi kami makatayo, hindi makakain na maayos, walang panlasa, lahat ng symptoms naranasan na namin. But si Mama, pinuntahan agad kami. Nilutuan kami. Hinilot kami, tinuob kami. She never asked questions. Hindi nag-know right away, pinuntahan kami para tulungan kami. Wala siyang pakialam kahit na baka mahawa siya. And sobrang kaba namin kasi senior citizen siya. And maraming beses talaga nang bigla na lang kukutuban si Mama na may pinagdadaanan ako and she would say, if you're having hard time, sabihin mo lang. And then I knew everything would be okay. Ganun ko naintindihan yung pagmamahal kay Mama. Ganun pala magmahal. Unconditional. Grabing sakripisyo. Kahit walang kapalit. You know, sometimes tayo mga anak, we feel lost in life. Nakakagawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Dahil sa, bugso ng damdamin, talagang mapusok. Pero may laging isang taong handang tumulong. Si Mama mo anytime, anywhere. Isang sabi mo lang na, anong ulam? Diba? Kahit ano pa mang ginagawa niyan. Ganun pa lang na chat, alam niya na ay may problema tong anak ko. Bibitawan niya lahat, kahit kaano pa man siya ka-busy. Pupuntahan ka niya. She never gets tired helping you. Kahit na alam niya sa sarili niya, mahihirapan siya, magagawa niya ng paraan. Hindi sila perfect. Yung mama mo, yung mama ko, yung mama ng mga nanonood sa atin ngayon, they made choices that we might not always like. But aminin natin sa hindi, talagang admirable ang mga magulang natin, di ba? Nakaka-amaze kung paano nila mailaban ang lahat, mairampa ang lahat, maitumbling ang lahat. Kung ako, isipin ko, hindi pa naman ako magulang ngayon, pero kaya ko kaya? Ganun agad yung iniisip ko. Kung ako nasa posisyon ni Mama, kakayanan ko kaya? Parang talagang ibang superpower yung meron sila, mga magulang natin. Mama Inday mo went through so much pain, pero sobrang tatag niya, no? Nakaka-proud yung ganun. Ganun din ngayon ang kapatid mong si Dodong. Sobra kayong nakaka-proud. Kasi hindi niyo siya binigo. Kasi naging mabuting mga anak kayo. Parang sa heaven pa. Meron na sigurong na-receive yung mama mo na award. Kasi napagtagumpayan niya. Kung bibigyan siya ng grado dito sa mundo, flat 1 siya. Ang galing sa buhay. But bukod dyan sa galing at paghanga, isa sa pwede nating pulot dito sa kwentong ito ngayon. Magandang reminder to para sa lahat ng mga nanonood sa atin na walang sino man ang deserve na maabuso. Very common kasi sa ibang mga tahanan, yung domestic abuse na tinatawag nilang disiplina lang daw. Maling-mali. Very wrong. Huwag nating i-normalize yun. I hope and pray that tulungan ni Lord at pakinggan ni Lord lahat ng inaing dasal ng mga kababaihan na nasa ganitong sitwasyon. Lahat, mapalalaki man yan o babae, biktima ng pang-aabuso. Yung mga nagsasuffer from domestic violence, especially those women, those victims na ang akala nila, yung abuser nila, ang natatanging tao na kayang magmahal sa kanila.
Kaya takot silang mawala. Sobrang daming pulot natin sa kwentong ito. Maraming salamat, Inday. At sa lahat po ng mga kapamilyang kamarkada natin gusto rin magkwento, kung mahihiyang i-message tayo sa ating Facebook page, MOR Entertainment. If you want more stories like this, visit na sa Spotify. More Stories with Bettina Briones. Yun lamang for today. Bye. Ingat.